Mm. Hello! Okay, maraming salamat sa mga nagpunta doon sa Oo, maraming sa Oo. salamat. aming, Dami, Ang Ang daming saya, tao, Oo, sobra. Pambihira, thank you sa inyong lahat mga Dre, 'no, talagang binusog niyo kami, 'no, talaga. Wala stress, oh. Oo, sige sasabihin namin ang totoo. Mina-manifest lang namin 'yan. We are recording this episode even before, Oo. kami magkita sa Toronto. But siyempre ang ano 'no, sana nga marami kayong nagpunta do'n at, this early akalain niyo, okay, 1 week before, thank you na sa inyo ha, sa mga nagpunta Iyan. sa ating, Oo. Toronto Salamat. event. Ayan, okay. How's everybody? Yun. Abangan niyo yung ano ko mga Dre, 'no. Ay, hindi na pala, tapos na pala 'to, ano. Huwag mo ng kwento Sasabihin ko sana. panis na yung kwento Yung mo vlog by the niya. way. Oo, abangan niyo sana yung vlog ko, yun sana yung sasabihin ko. Pero kung napanood niyo 'to at hindi niyo napanood yung vlog ko, tingnan niyo mga Dre, may bagong makukuha kayo dun na ano, kalokohan. Ay Oh? nako, bagong, installment sa car serye ni Rice. Oo, Yeah. ang haba, ang dami pasikot-sikot na nakakainis mga Dre, 'no, kaya nga parang na-high blood ako, ang sakit ng batok. Ay nako. Oy, by the way, Mark is feeling a bit off, He's feeling under the weather kaya Oo, Oo. putla nga ni Mark, oh. Medyo ano ako ngayon, may nararamdaman ako ng slight. Yan. O sige, puntahan na natin ang ating guest. Nako, ang isa dito, dalawa sila mag-asawa, 'no. Suki natin 'to, lagi nagko-comment, lagi nating kausap sa ating Oo. mga live, episode. Very maganda 'tong episode natin. I think we've never had, this type of discussion, okay? At nakita niyo naman yung pangalan 'no, Mai and Miguel Gavar ba? Oo. Nakalimutan ko sabihin kung paano i-pronounce. But nako, our episode will tackle ano ba 'to, cancer journey, okay? Being a cancer patient here in Canada, yan. Okay, maraming Oo. salamat and welcome Miguel and Mai Gavar or Gavar? How do you say the surname ba? Tama. Gavar. Ayan, Yes. welcome! Yun, Thank welcome. you! Ayan alam niyo na itsura ni Mai. Lagi yan nagko-comment sa mga episodes din namin. Thanks, Mai, Nako, thank you. Pag pinagbigyan niyo kami, 'no. Oo naman, syempre. Ako nakikinig habang siya talaga Nakatutok. Ayan. Si Mai and Miguel are in Victoria, BC. And matagal na kayo sa Canada, no? Sige, anybody can share with us. Kailan pa kayo dumating dito? And citizens na po sila. Sorry. I moved here 2008. Si Eight. Miguel, nauna siya sa akin ng 7 years. Yeah, nauna ako 2001. Alright. Pero just mismo. Dito na kayo sa Philippines, you were together already back in the Philippines. Yes, oo. Mhm. We were together since 94. Oh. Tapos, long distance kami. LDR Oo. ng 7 years. Ang tagal, 7 years pala kami together. 5 years kami LDR. Tapos nag-affirm pathway ako na nagpakasal kami. Yan. Alam na. Kapampatuloy, Ang tagal nyo nga nag-LDR. Oo. Yung mga panahon na yun, hindi pa masyado uso ang Facebook Messenger or Viber. Wala. Magastos pa nun. Meron ba? Meron na, kaya lang dial-up pa. Yun. Tapos, Ayan, isang araw, naka-card pa ako nun siguro mga 200, 300 a day ang nauubos ko para sa chat namin. So, ganun katanda na kami pala, no? Ano ba yan? Yahoo Messenger ba yan? Yahoo Messenger. Yung Yahoo Messenger ba? Yahoo, Skype, no? Ganun pa yung dati. Oo, ganun. MIRC, may ganun pa dati. MIRC. MIRC. Yun yata. Yun. Oo. Sinong Migs, sinong may nagdala ba sa'yo sa Canada or nag-apply ka mag-isa? So ako through work visa kasi bago pa lang ako gumraduate sa Los Baños, UP Los Baños as veterinarian. Talagang gusto ko na magpunta either US or Canada. So nag-apply na ako and then somebody contacted me na may veterinary clinic dito sa Victoria and then offered me the job. So talagang through work visa
program. So, ini-sponsor ako. Oo. Oo, di. Madali pa, nung panahon na yun. Megs. That time, okay lang. Actually, mas madali. I think ngayon, mas Oo. mas mabilis. Kasi that time, ako siguro inabot ng mga 1 year yung processing. Tsaka inabot kasi siya nung 9/11. Oh, yeah. Oh, yeah, oo. Ibig sabihin, nung nag-Canada ka, kayo na ni Mai. Oo, sa Pilipinas pa lang kami na. Oo, boyfriend and girlfriend. Oo. Tapos sabi ko, sige, try natin. Try ko muna. Kung maganda sa Canada, then if you decide na gusto mo rin sumunod, at least may idea na tayo. Pero at tagal ang tagal ng pagitan, 7 years. Ano nangyari? Five, tapos nagpakasal kami. Bali kasi, nagpunta siya dito, work permit, di ba? Tapos, hindi niya ako makuha, ayaw ko pumunta. Hanggang, Dahil? Masaya sa Pilipinas eh. Tapos, okay naman yung buhay doon. Tapos, nung nagpakasal kami, wala na akong choice, di ba? Sabi ng nanay ko, nagpakasal ka, kung nasan asawa mo, dun ka. Nandito ako, di ba? So, start yung process nung pag-apply niya ng permanent residency, which took mga 3 years yung application process. Tagal, no? Mas matagal pala dati. Oo. Ano yung cost ng mga waiting period na ganun katagal dati, Miguel? I think yung backlog lang siguro, kaya mas matagal yung processing time nung early 2000? 2005 na nag-apply tayo. Oo. Pero totoo din, yun din naman ang kwento ng marami, lalo na yung mga landed PRs around that time, they wait for several years. Iba sa Pilipinas pa naghihintay from the start of our application. Minsan mga 4 or 5 years before sila makakuha nung papers nila. Grabe pala yung backlog nila. 20 years ago pa, di ba? Hanggang ngayon, umabot na ngayon, di ba? Nadagdagan pa. Oo. Matagal din yun. Ngayon mahirap. Dati matagal. Ngayon. Sabagay, no? Oo. Okay, let's segue to, ito na, nako, dahil minsan lang tayo makakausap ng ganito ang storya sa Canada. So Miguel is in full remission, for 6 years now, clear na siya sa cancer. Can you tell us about, your story? You were here in Canada when you were diagnosed. How was the experience? Now you can talk to us about yung healthcare, how it works when you are a cancer patient. Mm-hmm. So, start ko siguro yung diagnosis was 2018. December 8. Yeah, okay. So, December 8, before Christmas, that was when I got the diagnosis. Kasi parang yung morning nung December 18, sabi ko, December 8, sabi ko, I wasn't feeling well. Tapos, may appointment kami nung umaga. Tapos sabi ko, pagbalik natin, matutulog na lang ako. And then I felt lightheaded na. Tapos, this is something's wrong. Tapos, takbo na ako sa banyo from our bedroom. And then that's when I threw up, talagang blood, fresh blood. And ilang konting di ba? Maraming blood. Tapos sabi ko, okay, there's obviously something serious na. Tapos sumisigaw na ako. Si Maino nasa kitchen. Kumakain. Tapos sumisigaw ako from the bathroom. Sabi ko, Han, I need help. Tapos sabi ko, you need to call 911. Tapos, ayun na. Tapos fast forward, dinala na ako sa ER. And then I was, feeling na magpa-pass out na talaga ako with, so much blood. And then nung pagdating namin sa ER, that's when they were like, you're gonna need transfusion. And then ang bilis yung talagang prioritize ako ng dahil because of yung bleeding, di ba? Mm-hmm. It's critical. And then that same evening, all the tests. Lahat na ng test, tapos yung mga doctors nandun agad. Tapos that's when they told me, they scoped yung esophagus ko, yung stomach, and they told me na they found a mass sa
gastroesophageal junction. So yun yung between the connection ng esophagus sa stomach. That's where they found the mass. Oh, oo. So it's Wait, I'm here. Yeah, I'm curious, Miguel. You mentioned doon na prioritize ka because obviously it was urgent. You were vomiting blood. But at that time ba, ano to, medyo off topic sa case mo, but uso na rin ba ang long queues in ERs noong mga panahon na yun? In your case? Not as bad, pero meron na rin. Meron na din, pero syempre, di ba, alam mo naman natin sa emergency, they do the triage. So, pinatingnan nila ano yung mas urgent na cases, emergent cases. Tapos, yun yung unahin nila, di ba? As compared to like, if it's non-life-threatening, then unahin talaga nila yung mas critical. So, pero that time, meron na rin talagang pila. It's after the pandemic na talagang na-experience natin yung long queues, like hours ang hihintayin mo. Oh, okay. Oh, so what happened? Oh, sorry, Rice. Go ahead. You wanna ask something? No, yun nga eh. After na makita nila na meron ngang mass dito sa may esophageal mo, so paano nangyari noon? Ano mga sumunod? So, inadmit na ako noon sa hospital kasi obviously dahil may bleeding, di ba? Nag-stay na ako noon, tapos sabi ko, oh my God, it was scary for me na yung marinig ko yung news na yun. Tapos, ina-arrange ko na sa work na, okay, I'm gonna take a leave of absence, medical leave, and tapos tinanong na namin yung doctor, so anong recommendation nyo? At that time, they asked kung pwede kaming magpunta na sa mainland for a specific test. It's called PET scan. Na time na yun, wala pang available na PET scan sa Victoria. So yung PET scan is very specific na diagnostic test to determine kung merong nasaan na yung cancer kung may nag-spread na, di ba? Pero nung nag-bleed ka nun, may nararamdaman ka na previously na mga sakit sa tiyan, ganon? Actually, wala nga eh. Walang obvious signs except for kanina pinag-usapan natin, di ba, yung acid reflux, GERD. So meron ako nun before pa lang. So heartburn, mahilig kasi ako sa spicy food eh. So sa gabi, lalo na-experience ko yun. And I think si Rice na-experience. Napaisip nga ako kasi talagang may ganyan ako, yung heartburn, madalas kong maramdaman, tsaka yung acid reflux. At pinagbanggit nga sa akin na pwedeng mag-cause yun ng mas malalang sakit. Kaya, yun paano mga sumunod na nangyari? Nasabi ba nila sa'yo kung anong pwede talagang maging cause ng nung sakit mo? Well, sabi nila is based doon sa research ko, saka based sa sinabi nila, several factors, di ba? Nung nag-research din ako sa sarili ko, I found out na Asians in general are predisposed or at higher risk for developing this type of cancer. Siguro primarily because of yung diet natin, Asians, tapos smoking, of course, drinking, alcohol, which, well, I don't, nung time na yun, talagang hindi na ako nag-smoke eh. But before pala, nung younger years, nag-smoke ako. Alcohol, occasional. So, wala akong naramdaman except nung morning na nga na yun na nag-rupture. So the mass has been there for a while, pero nung nagkaroon ng rupture, siguro pag kumakain ka, tapos yung food nagpa-pass through dun sa mass, rupture, irritation, and that's when it started to bleed. I see. So, from the hospital, okay, you were confined. So, obviously, nag-leave ka na talaga nun. How was the treatment? Did it happen right away? May, anong ginawa mo nun? Siyempre, walang bantay. Paano ba yun? Naka-leave din ako. Ayun, okay. Buti you had that, no, option din.
Actually, nag-start yon yung na-confine siya. Ayan, nag-start na rin ako ng leave ko. Tapos, we had to go to Vancouver nga to have his PET scan. Tapos, ang tanong pa nga, actually, yung mga doctors dito, diretso ha. Diretso yung tanong. So, tinanong kami, kung willing daw kami magbayad. Kasi, ang PET scan nun, mahaba ang pila sa Vancouver. Parang, December yon, April pa yata yung first available na Oh, wow. What? Oo. Vancouver na yun, ha? Medyo ano na dapat, advanced na. Okay. Kasi Oo. tatlo yung yata that time ng machines, di ba? Or Yeah. ilan So dito lang. sa Victoria, or Wala sa whole pa. Vancouver Island, wala pang PET scan. Oo. Sa Vancouver lang meron. Oo. Pero may mga private clinics na nag-o-offer. Kaya lang Okay. sabi ng doctor, okay, sabi niya, parang meron ba kayong capacity to pay for your own? Kumbaga kung private clinic. Sabi ko, parang sa loob-loob ko, Doc, Pinoy kami kahit magbenta ako ng kidney ko, di ba? Pero, Oo. ayun, sabi naman, yeah, sige, magbabayad na lang kami. Tapos kaya isisingit ko na rin. Kaya maganda talaga meron kang critical illness. Emergency funds. Yes. Critical So, illness. ayun, so we did that. Tapos, nung December pang yon, may windstorm pa. So, pupunta na kami ng ferry para doon sa first sailing out. Kasi pag hindi ka pag halimbawa yung solution na nailabas na, tapos hindi mo magamit, hindi na pwedeng, kumbaga hindi na pwedeng i-delay pa yata. So we had to be in Vancouver for our appointment. So nung papunta kami sa airport, naisipan ko, sa ferry, sabi ko, ano kaya sa airport na lang tayo magpahatid kasi baka makancel yung mga sailings. Mhm. Sure enough, yung last flight out of Victoria that morning, nasakyan pa namin. Tapos lahat ng sailings for that day canceled. So, Oo. na lang nakapunta kami. That was December 18. And then after that, nakuha na yung results December 24. Ayun, tumawag na yung doctor. Yeah, so yun yung first step kasi sabi ko, well, I don't want to wait until April. We'll just pay from our own pocket. Kahit hindi na siya i-cover ng BC medical insurance, di ba? Yeah. So sabi ko, I want this dealt with as soon as possible. So yun yung ginawa namin. And then we came back sa island, sa Victoria, and then waited for the result. So, and then December 24, tumawag yung doctor. Sabi niya, I don't want you to worry over the holidays. We want you to enjoy. Kaya sasabihin namin na, okay, ito ang results, hindi pa naman kumakalat sa ibang organs. So, we'll start the treatment ng first week ng January. So, first week ng January, nakaschedule na siya for radiation tsaka chemo. Tapos, nakaschedule na siya for surgery. Yeah, so yung appointment namin before Christmas with the surgeon, thoracic surgeon, oncologist, tsaka radiologist. Diba? So, diniscuss na nila sa amin yung treatment plan. So, sabi na, unahin natin ng radiation, and then chemotherapy, and then surgery. Sabi ko, do I really need the surgery? Sabi ng surgeon, yes, you're gonna need all of them. So I went through the whole shebang ng treatment. Bakit Migs, bakit nahuli yung surgery? Hindi ba parang pwedeng tanggalin mo na agad. tanggalin muna nila, tsaka nila tirahin yung mga natitira, parang ganon? They wanted to shrink it. Sa case ko, gusto nila i-shrink yung mass. First, radiation therapy. And then whatever cancer cells na maybe surrounding the area through chemotherapy naman. And then para masigurado na wala na, surgery yung last treatment option. Ano ka ba doon? I hope you don't mind. Oh, sorry. Sorry, Rice. Bago lang mag-move on. At that time, if it's okay, no, magkano ang PET scan na binayaran ninyo? Oo, magkano? 2018. 3,600 yata.
3,600 at that. Oh. Mahal ano, ang mahal. Pero if someone is willing to wait sa Yeah. lineup, At mga libre. 6 months, where you don't have to pay anything. Yeah. You know what? Mahirap. Unless yung cancer mo, you don't want to wait eh. Yung Of ano, course, Yeah, of course. oo. Yeah. what if it's gonna be, it's progressive. Kumalat yun. Kumalat, diba? Oh, So, hindi naman sila makakapag-schedule sa'yo, makakapagplano ng treatment kung hindi nila alam yung Yeah, extent totoo. ng sakit mo. Yeah, oo. And then what stage was it sa diagnosis? It was stage 3 adenocarcinoma. So yun yung type of cancer. And sa statistics, it's one of the most fatal din cancer. Aggressive cancer. Okay. So yung kaya And sabi nila sa mas mas common sa matatanda, kaya nagulat sila, parang you're too young to have it. Kaya, and usually, pag yung mga ganung types ng cancer, pag sa bata, mas aggressive. Diba? Pag, matanda, hindi, not as fast. Bakit kaya pag sa matatanda na? Kasi napabayaan na yung acid reflux, katulad parang kay Digong, di ba? Tagal niya nang merong ganon. Yun ang hindi ko alam. Kaya na-develop yung sakit. posible. Mick, paano ba? Inano ka pa nila? Anong tawag doon? Yung biopsy para... Yeah. Oo. So, yung scope pa nila, doon nila nalaman kung ano yung type ng cancer tsaka yung stage ng cancer, diba? Is through yung pag-biopsy nila. Oo. Kung inadmit ako. So, after okay, na-schedule nila yung yung treatment na gagawin sa'yo. So, nung nagsimula kayo, paano? Naglabas pa ba uli kayo ng pera nung nag-underwent ka na ng treatment? Hindi na, yun lang. That's Actually, yun lang. Kaya nga, sobrang pasasalamat namin kasi sabi ko, kung nasa Pilipinas kami, Oo, million yan, no? Million, di ba? And alam natin, sisimutin ka. kahit may kaya ka sa Pilipinas, yung savings mo mauubos. Pero dito sa Canada, we're so fortunate na nandito kami at citizen kami, covered kami. So, kaya sabi ko sa mga Canadian friends ko na nagko-complain, sabi ko, alam mo, be thankful kasi maswerte tayo na nandito sa Canada. Suportado tayo kasi labas-pasok kami sa hospital. Yung first punta ko nga sa hospital, sabi ko, may babayaran ba tayo? Sabi ko, wala. Walk out. Kung walang pila yun dati, di sana zero ang babayaran mo. Wala ka sana babayaran, no? Actually, the following year yata nagkaroon na ng machine dito. Nauna lang siya. Nauna lang ng konti. Naibalik ba yung inilabas yung pera para sa PET scan? Hindi na. Pero hindi. Hindi ko nga alam dati kung pwede mo i-claim yun. Baka pwede kasi nga. Di ba? Okay lang kumpara naman sa kung nasa Pilipinas kami nagbayad, hindi bale na. Tsaka yung na maaga nakita, di ba? Napabilis yung treatment. Okay na, sulit yun hanggang huling sentimo. Ito pala, ang ginastos lang namin every time, every punta ko sa chemo, sa radiation, parking lot lang. Parking fee. Yun lang. Tapos labas-pasok ka sa hospital, wala ka namang binabayaran. Diba? So parking fee lang talaga. Hindi pala namin natanong, do you have kids? Wala. No. Okay. So, i-share nyo sa amin, Mai. So, dalawa lang kayo, no? Taking care of Miguel during his treatment, recovery. Kasi ang sabi nung iba, isa yan sa medyo mahirap. Mahirap magkasakit dito sa Canada because, we don't have people to help us out. Talagang tayo-tayo lang. Tapos kayo, dalawa lang kayo. So, yeah, paano ba yun? Pag ganyan, anong naging sa experience niyo? How difficult was it? Actually, we don't have kids pero meron para kami international students. So, that time, para kaming may inaalaga ang mga bata. Kasi yung mom ko. So, somehow merong support sa bahay. Tapos, emotional. Meron. Tsaka dami kaming kaibigan. Actually, hindi pa ako nagda-drive that time. Tapos, mga friends namin, lahat sila, isang susundo, isang maghahatid. Kapag wala kaming problema, we had a good support system.
Oh, good for you. Very fortunate din ako sa work. Yung boss ko pang gumagawa ng paraan na siya pa nagsasabi, siya pa nagturo sa akin, okay, ito yung leave na gagamitin mo pag hindi ka na pwede gantong leave o pwede ka nitong family leave, yung mga ganong type. Oo. So, ang maganda. Kumbaga, I mean, hindi maganda na nagkasakit si Miguel, pero yung experience namin while going through that, sobrang lahat ng klase ng support meron. So napaka talaga ng support system lalo na for someone na undergoing ganitong. Kaya nga yung emotional, yung pinagdadaanan niyo emotionally, 'di ba? Yung emotionally crush ka tapos parang ang hirap isipin na okay, paano ba ang naging sistema nung kinausap kayo ng doktor, yung anong naiisip niyo about katulad nung nasabi nga sa'yo na isa sa pinaka-agresibong cancer yung meron ka. Diba? Hindi alam ni Miguel to ha. Dito ko sabi. Actually, ako nag-autopilot ako. Nung time na dinala siya ng hospital ng ambulance, tawag na dun sa insurance. Kasi parang inisip ko, may 2 years na ba? Kasi di ba meron ang insurance na 2 years na contestability. So, tawag ako agad. Sabi ko, sis Ahi, naka 2 years na ba si Miguel? Sabi niya, bakit? Ba't ka tumatawag? Sabi ko, hindi ko pa alam. Nung hindi pa sinasabing cancer. Sabi ko, hopefully ulcers lang naman kasi kaka-IF nito. Nag-intermittent fasting kaya baka nag-ulcer. Tapos sabi niya, sige, I will look into it. So ayun yung una kong inasikaso. Kumbaga make sure na meron yung insurance. Tapos si Miguel ayaw pa niyang ipaalam. Ayaw niyang ipaalam sa mga kaibigan. Pero sabi ko, kailangan malaman ng family. So kinausap ko rin yung mga kapatid niya. Yung mom niya hindi. Ayaw muna niya kasi baka nervous yan. Nasa Philippines pa. So, lahat yon ginawa ko na. Tapos yung mga kaibigan ko, may mga friends kami sa community, tumawag na rin ako, prayer warriors. Kumbaga lahat. Lahat May yung insurance na sinasabi mo, is that the critical illness that you were talking about earlier? Buti na lang, Does that include yung income parang supplement? Nag-EI ka ba? Ganon. Hindi siya nag-EI kasi tuloy-tuloy yung sweldo niya from the company. Ayun, kasi background yung work ko kasi I work for a pharmaceutical company. So maganda yung plan coverage namin. So meron kaming long-term tsaka short-term disability. So yun yung nag-cover yung the whole time that I was getting treatment. So may income pa rin. Tapos yung critical care nga, critical care illness insurance. So we're thankful na we're in situation na naayos before. Oo. Plan siya. Parang kaya nga ako ni-nervous kasi baka wala pang 2 years. Kakakuha pa lang namin that time. Eksakto, parang nag 2 years yata nung November, December siya na-diagnose. Oh, wow. So, everything fell into place then, di ba? Yan yung kahalaga insurance talaga dito sa Canada. Yung intermittent fast, sorry. Go ahead. Kaya pag may, bago kaming kakilala or maski bagong dating dito, sinasabihan namin, unang-una na gagawin nyo is get insurance. Kumbaga, for a lot of people, parang sayang extra gastos. Pero kasi you'll never know kung kailan mo gagamitin or kakailanganin Hindi na sinasabi nila dito. Natin the insurance business. Pero ina-advise namin yung mga mga kaibigan na nakikita namin, make sure na protect yourself and your family. Kumuha kayo ng insurance. Based on experience namin, di ba? Oo, yung mga Pilipino pa naman, pag may nagpakilalang, sa insurance ako nagtatrabaho, parang gano'n na. Dito rin, sinasabihan ko yung mga bago, sinasabihan ko sila na talagang kumuha kayo. Kasi yung dito nga, Sopa TV naka-insured Gulong naka-insured. Sarili mo pa kaya, di ba? Oo. So, ano klase ng insurance ang dapat kunin, May at Migs?
Ano mga isasuggest nyo? Meron kami, ayun nga, critical illness, meron kaming grief, meron kaming, ano pa Kasi ba? kung may, yun pa, kung may mortgage ka, di ba? So, Oo. Yeah. covered. yun. Kung may mga anak kayo, di ba? Should anything happen lalo na kung kayo yung breadwinner, di ba? Sa family. So, pag may nangyari sa inyo, di ba? Who will protect yung family nyo? So, Yeah. Pwede naman na mura lang kahit mag-term ka lang muna tapos lang yung yung critical illness. Kahit term lang muna, wag yung mga tagto 200, yung tago 100, talagang mabigat yun pag bago ka, di ba? Meron mga $25 lang, $30 per month, di ba? Yung mga ganun na kunin nyo. How does the critical illness coverage work? Is it a lump sum amount you get once you're diagnosed with a critical illness? Ganun Yeah. Yeah. Ayoko magbigay ng info kasi hindi naman ako sa insurance. Pero if I remember yung parang pwede kang kumuha up to 3 years yata nung 3 times your salary. Oh, wow. Pero siguro better kung yung nag-insurance ng Yeah. Okay. Yeah, it is May Tapos set ng diseases na coverage siya. Meron yung 20-something at saka kung rated ka, meron yung 4 lang yung big 4 na sakit. Depende kung anong kukunin mong kung anong pwede kang plan na kunin mo. Oo, kahit kumbaga kahit magkano basta kahit papaano mga Dre, meron kayong meron kayong oo. Oo, Diyos ko, ang hirap libre nga health insurance, I mean publicly funded rather, ang healthcare dito. Pero the other costs may also be a burden to you. Yun na nga, kunyari, you're gonna be forced to get off, take time off from work, pati yung spouse mo mag-off work, so kailangan nga naman meron ka ding So, pambayad ka ng bills mo coming from your insurance. yun yung sasalo sa pang-araw-araw. Correct. Parang yung time nga na ang plano namin mag-ferry, biglang lilipad pala kami, tapos kailangan namin mag-hotel, yung mga ganung bagay, na imbis na kukunin mo dun sa pera mo, yung everyday gastos mo, at least alam mo may pang-cover ka for those extra expenses. Oo, may mga ganun pala, di ba? Malalaman mo lang pag gagamitin mo na. Oo. How long, yung naging, hindi ko alam kung napag-usapan niyo kanina, but how long was the treatment, Miguel? Before you were declared cancer-free. Yeah. Okay, so nag-start yung treatment first week of January. So ilang rounds yun ng radiation? I think mga 10 ba? Basta parang... Yeah, so radiation, siguro ilang sessions every week yun. And then after nung radiation, nag-start na yung chemo, dire-diretso yun. So ilang rounds ng chemotherapy din yun. And then April or March surgery? March, end of March. End of March, in-schedule na ako sa surgery. And then after nun, yung recovery, mga 2-3 months. And then, na ako nun, anxious na ako, parang bored na ako sa bahay. Kinonta ko na yung boss. Sabi ko, I'm ready to go to work. Pwede na ako, kaya ko na. So, mga July, back to work na ako. So, January to June, yung recovery ko. Tapos, pandemic, kulong siya ulit. Kulong tayong lahat. Bored na bored siya. COVID, no? Next, gusto ko lang paano yung radiation tsaka chemo? Anong pinagkaiba nila? Tapos, in terms of gamutan, yung side effect pagtapos ng treatment, gaano ba ka-worse or manageable ba? Yung ganon? Siguro, isagutin ko yan ng dalawang approach. No? Unang-una is number 1, yung emotional. It's a very emotional journey. Parang nung time na binigay sa akin yung diagnosis, hindi ko ma-process. Parang nagsha-shutdown yung tenga ko. Parang gusto ko na lang is this for real? Sabi ko, di ba? Tapos the whole time, I was battling it mentally, yung anxiety, di ba? Tapos physically, during the treatment, the whole time, yung katawan mo is yung fighting yung effect nung
ng radiation, ng mga drugs, chemotherapy drugs. So, buti nga hindi ako talaga completely nakalbo. Oo. I shaved my head, pero hindi naman completely nawala yung buhok. Mostly, siguro yung changes sa katawan mo is yung lack of energy, nanghihina ka, tapos it's through lahat ng pagkain, hindi mo malasahan. Metal. Ganun. Everything tastes Oo. like metal. Sa akin, I don't know sa experience ng iba. Oo. Tapos kahit anong kainin ko, ilalabas ko lang Oo. during chemotherapy. Yeah. Ang Actually, hindi nga rin siya makapag-process. Kaya sabi ko sa kanya, you know what, I will deal with the doctors. Ako ang kakausap sa mga doktor. Kasi although siya, mas naiintindihan niya, mas linya niya yon. Pero sabi ko, alam mo, you're not in that state na, ikaw yung kakausap, kaya lahat ng decisions that time, sabi ko sa doctor, I know dito yung pasyente ang decide, pero this time I'll do all the decisions. I'll make all the decisions. Kasi nag-shutdown talaga ako. Yun yung tendency ko. Parang I wanted to isolate myself. Sabi ko, I don't want to talk to anyone. So nag-reach out din yung mga kaibigan. Pero ayoko. I just want to be alone. Ikaw, man, ano namang, kumbaga, syempre nakakita mo to si Migs, parang hindi niya ma-process yung nangyari sa kanya. Ikaw ba, ano bang pumapasok sa isip mo? Ako kasi that time, parang faith and fear do not coexist. So, ang choice ko that time was have faith na maaayos. Kaya hindi ako natakot. So, okay lang ako. Kumbaga, lahat ng decisions ko, lahat based sa science, tsaka yung tamang lang. Oo. Hindi ako naging emotional. Pag Kasi, tinatanong, to be strong. Diba? Di ba tatanong, pag nagkausap kay ni Miguel, magkaiba, di ba? Kasi si Miguel, nag-aalala siya kung anong pwedeng maging outcome ng ginagawa niya. Tapos pag sumagot ka naman sa kanya, you're always positive. Parang, paano ba baka naisip ni Miguel na sobrang positive ka naman na hindi na natin natatapik yung realidad ng pwedeng mangyari, di ba? Kasi nga, Gusto lang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, wag mo akong gagawing byuda sa edad kong to. Matakot ka sa akin. yung pala yun. Ako ang mag-decide sa lahat ng bagay. What was going on sa sarili kong pag-isip is, I'll fight this, right? I'll fight this battle. So, kaya sabi ko sa mga doktor, kung ano yung recommendation nyo, let's do it. Kung cancer, I'll be more aggressive than it. Yeah. Ang pinaka-question ko lagi, lalo na, medical stuff yan Ang tanong ko lagi, maski din sa oncologist niya, kung brother mo, or kung husband mo, or kung brother mo, ang mag-undergo ng ganitong treatment, ano ang gagawin mo? Yan. So, yun. Kasi hindi ko alam kahit anong basa ko, kahit anong try ko intindihan, hindi ko naman din niya yun So, tatanong ko na lang parang on a personal, ito ba ang gagawin mo? Kung ito ang sinasabi mong gagawin mo ba yan kung pamilya mo? Kung anak mo, kapatid mo, asawa mo? Pag sabihin niyang yes, edi yes ako. Oo. Naiisip niyo ba minsan, now looking back, what if you were still in the Philippines and Miguel got sick there? Got cancer there. Ang hirap, no? At least yun, wala na sa burden, na, diba? I think big factor, wala yung financial burden in your head while you were getting treatment and getting better. And that's what we're very thankful for, na nandito sa Canada, di ba? Pag-usapan nga namin, sabi ko, imagine kung nasa Pilipinas tayo, if we didn't have yung financial stability, and even if we did, iisipin mo pa yun. Di ba? Ayaw mo kasi umasa rin naman sa family nyo or kung kanino man, di ba? So, sa Pilipinas, kailangan prepared ka kung anong mangyari. But really, sa Canada, we have a good healthcare system na sinusuportahan tayo. It's not perfect, pero it's good.
Oo. Si Ina, maganda yung experience sa bagay na yan pagdating sa medical expenses eh. Sino? Ako? Oo, di ba? Yung sa ano mo nga, sa father mo. O hindi, pero wag na natin pag-usapan yun. Pero ang tanong ko, hindi, kasi naalala ko yung kay, sa kanila. Kung sa Philippines, there is critical illness also, pero para mauubos yun sa treatment agad pa lang, no? Yung critical illness coverage. Oo. Well, depends how much you will get. Parang ako dati, kumuha ko nun from my parents. Aha. At the critical illness coverage, what, 500,000? Parang ngayon, kung cancer that would require that sort of treatment, ubos agad yun, di ba? Kulang pa yun. Yeah. Parang Room doctor lang yun eh, di ba? Di ba? Yung kwarto, tapos yung doktor na. Sa Pilipinas pa naman, iba't ibang doktor yung pumapasok, di ba? Iba-iba, hindi lang iisang doktor lang. Babayaran mo lahat yun. Hindi naman maraming doktor, pero hindi mo iisipin yung babayaran mo kada doktor. Oo, no? So, Yeah. gano'ng katagal, Migs, bago mo na-declare na cancer-free ka na? Okay, so after nung treatment, every 6 months, kasi ang nangyari, yung surgery ko nga pala is, ang ginawa nila, kinat nila yung part ng stomach ko. So, before pala nung diagnosis ko, I was overweight. Aha. Kasing laki kami. So, mga 20 kilograms. Oo, wow, hindi ko naisip okay. Ideal body weight ko. So yung surgery ko was kinat nila they removed part of my stomach and then part of my esophagus and then ni-reconnect. So instead of this yung buong stomach pouch, meron na lang ako is maliit. Parang ang tawag doon sa Para siyang nag-bariatric surgery. Oo. Di ba So bilis ka ng mabusog? Oo, kasi maliit na yung stomach. maliit na yung stomach ko. So kailangan talaga may modification sa eating habits ko at saka sa diet ko. So, I can't have like a full meal. So, konti lang pero mas frequent. So, madali ako magutom. Madalas akong kumain. Snacks. Tapos, every 2 to 3 months on the first 3 years, I had to go back to the hospital for dilation kasi ang tendency, yung surgery could cause a stricture or yung narrowing ng esophagus. So, anong nangyayari, minsan pag nararamdaman ko na nahirapan na akong mag-swallow ng pagkain, that's when the time na I call my thoracic surgeon na, I need the procedure again. So, it's a day procedure lang under not general sedation. So, I go to the hospital in the morning, papatulugin ako, tapos may papasok silang tube na may balloon using a scope, and then i-inflate nila yung balloon to enlarge expand yung opening. Mm-hmm. So I got that done every 3 to 4 months para lang yung esophagus ko will get used to sa size niya. Sa size. And then every 6 months, I was getting the CT scan done. So to check for, meron bang nag-appear na naman or what. So for 5 years, ayun yung protocol nila is twice a month CT scan para lang masigurado na hindi bumalik yung cancer. Sorry, twice a year. Twice a year. Okay. Twice a year na 6 months. And then regular blood work para lang check, make sure na walang ibang natidetect. And general practitioner ko, yung family doctor ko, also monitoring me for 5 years hanggang yung final CT scan ko, sabi nung thoracic surgeon, sabi na, pwede ka na namin alisin sa cancer program, even BC Cancer Agency, sabi nila, you're on your 5th year, congratulations, keep doing what you're doing. So and since I recovered from it, I've been active lifestyle. I do lots of hiking, physical, gym, and then yoga, diet. So yun, kaya nga doon din nag-start yung yung sa
hiking vlog ko. Binablog ko Oh, yung nice. Wow. Yung may parang aftercare ba? Kunyari, yun, once you've surpassed yung 5-year period, meron bang like may program ba or yung mga doctors mo would follow up pa rin? Siguro in lesser frequencies to check up on you. Ganun na ba yun? So after 5 years, ano na lang yun, parang you will advocate for yourself. So you know your body. If you feel na may nararamdaman ka or there might be something changing, then it's something that you have to communicate with your family doctor kung meron ka, and make sure na kasi yung risk for cancer to come back andun pa rin di ba? Mhm. So kailangan pakiramdaman mo yung sarili mong katawan. Oo. Tapos i-advocate mo. Like kanina nga lang, galing ako sa doctor ko. Okay. Kasi sabi ko, okay, doc, I just turned 50 this year, 2 weeks ago. And this year, I'm planning on doing a big hike. So, big adventure. I want to make sure na I'm physically healthy, my heart's okay, cardiovascular, and I need to prepare for this big, adventure. 2 weeks. So it's a 2 weeks na 170 kilometers na hike. Kasama ka ba, Mai? Wala siyang mararating pagkasama ako. Diyan lang sa BC yun, diyan lang sa BC. Hindi, actually, may ilan na akong nagawa dito sa BC, pero this year, plano ko is to do the Tour de Mont Blanc. So it's a trek, very popular trek around France, Italy, and Switzerland. Oh. Oh, 2 weeks? Ano yan? On your own? Hindi, may kasama akong kaibigan who, when I told him, hey, would you be willing to join me? Sabi niya, yep, sign me up. So, actually, ito kami. Samahan ako, 2 kaibigan ko. Yung isa yung dating international student namin. I see. Mix, paano ba yon? Kasi sabi mo nga, tinanggal ka na nila sa program kasi nga cancer-free ka na. Ibig bang sabihin nun, yung chances mo na makuha uli yon is katulad na nung mga hindi pa nagkakaroon? Andun pa rin yung risk Wow. ng bumalik kasi hindi mo malalaman na kung completely nawala ba yung cancer cells. Diba? So, Pero dormant lang, ganun, no? pwede silang bumalik and Or pwedeng completely or bago. pwedeng, completely another cancer could develop. Aha. So, Pero ano yung pinaka sa diet wise, ano yung pinaka iniiwasan mo at sinabi sa ng doktor na as much as possible try to avoid eating this as much as possible, as little as possible. okay, so wala naman talagang specific na diet recommendation yung mga doktor nung tinatanong ko, diba? Pero siguro it helps na rin that yung background ko as veterinarian, so I'm in sa medical field, may understanding ako yung about cancer and Sugar. health. So ako personally, yung mga less inflammatory na mga pagkain, di ba? So yung mga preserved food, mga mataas sa preservatives, more fresh. So fruits, vegetable, meat, siguro cutting down on red meat and cutting or completely alisin mo yung mga processed food like mga hot dogs, mga bacon, mga gano'n, which I still eat once in a while. Pero ayan kasi yung mas higher ang risk or link pagdating sa mga cancer, di ba? Yung mga processed food. Oo. Ay. Oo, yun. No, ang tagal ang tagal na pala, rather 6 years. Mai, how do you feel, no? That, thank you, Jesus. Siyempre, yung asawa mo. Cancer-free talaga, Actually, since then, sabi ko nga, sige, live your best life. Kung ano gusto mong gawin, do it. Kaya ngayon, ayun, puro pumumundok nga ginagawa. Napabayaan mo ito ng mundo. It will change your perspective kasi, di ba? If you experience this and then you went through this, parang life is short. So,
enjoy mo yung buhay mo, di ba? Mitch, teka, ayun, gusto kong mag-expand doon, no? Dati, nung hindi mo pa nakukuha yung sakit na yon, anong klaseng lifestyle ba meron ka? Okay, maganda Workaholic na tanong kami. na yan. Puro So, trabaho? sobrang workaholic ako. So, Talaga? kasi ang work ko nga is sa pharmaceutical sales, di ba? Ah, So, animal health, so veterinary na pharmaceutical company. Yung, syempre, andun yung pressure sa sales, challenge sa sales, which I love my job. Kaya lang, High stress. high stress, di ba? Lalo na Mhm. before the end of the year, you have to reach your target, di ba? Yeah. So, work long hours, I travel a lot. May business pa kami. Yeah, that time, may business pa kami. So, yun yung lifestyle ko, yung I work late at night, and then travel, tapos before nun, hindi ako masyado active physically, so sa exercise, because yung I would say, hindi, yung work-life balance is hindi ganun ka-ideal. So, napapabayaan mo si Mai, parang gano'n, bihira na rin kayong magkita. Oo naman. O magkausap ng malalim. Hindi, Oo. actually, oo. Kasi sa work niya, parang 2-3 weeks a month nasa ano siya, either sa mainland, sa Vancouver, o kaya up island. So, mga ilang, half ng week or 4 days a week, andun siya. Weekends, andito siya. Weekends, Pero nasa bahay naman. namumundok siya. Pero sabi ko nga, okay, sige, go ka lang. So, okay, ito na, no? Nung na-diagnose ka, Migs, ano ba yung isang bagay na pinagsisihan mo at gusto mong baguhin? Kasi pag gumaling ako, ito na yung gusto kong gawin. Hindi na ganito. Siguro yun nga yung sobrang pagiging workaholic ko is sabi ko, you know what, after nun, pagdating ng ganitong time, shut down ko na computer ko, tapos I'll try to relax, enjoy time. At saka ano yan, work hard, play harder na siya ngayon. Aba, Oh, So, lahat Oo. na lang. pero what do you do there apart from hiking pa ba? Ano pa ba magandang gawin sa Victoria? Apart from enjoying the sights. Nature. Go. Ayan. Yeah, mostly nature kasi nga, di ba? Yung access natin sa sa nature maganda dahil ilang minutes lang nasa beach ka na, or within an hour drive you can go on hiking trails, running golf course, Rock climbing. yun pa. So lahat na tinry ko na. So I'm into rock climbing na rin. Nag-indoor. Lahat ng pwedeng gawin, ginagawa niya na. I that's nice, see. no? Kasi nga, syempre, sabi mo nga, Migs, talagang may iba yung pagtingin mo di ba? Pag ganun ka kalapit sa, ano mo yun? Sa realidad na anytime pwede kang mawala di ba? Parang, okay, parang mali yung ginawa ko, di ba? Dapat siguro gawin ko na itong mga bagay na pinagpapaliban ko dahil sa pagiging workaholic ko Oo. Tsaka yung business namin, yung sa nag-isip-isip ko, ano nga ba ginagawa natin? Hindi naman, wala naman tayong sige, chill na, lalo na nag-pandemic, di ba? Ayun na rin parang exit namin dun sa production, sa Oo. Yes, Nilit yun. go niyo yung business. Ha? Ano yung Nilit business go niyo niyo? yung business. Hindi, dati kasi nagpo-produce kami ng mga shows, ng mga artista. Oh, So, Oh. Wow, okay. Jan! Vancouver. Dito, Dito, Vancouver, tsaka tsaka Victoria, Victoria. tsaka Vancouver. Oo. Nice! How did you get into that? Actually, hindi nga rin namin alam eh. Kasi when we started our business, we started with Balikbayan and then remittance, tapos tinanong kami ng TFC, gusto niyo mag-TFC? Yes. Lagi yes na lang, kung may i-offer sa amin, yes. Tapos one time, dun sa nakipag-meet kami sa Filipino community, tinanong namin, anong gusto nyo? Tapos sabi nila, magdala ka naman ng artista dito. So, nag-request kami sa TFC na kung pwede magdala ng artist. Tapos wala pa kaming experience sa production. And then, biglang napasubo kami. So, that's what got us into that line of business. Hanggang Gano'ng tagal nyo rin ginawa yun?
Alin? Sorry. Yung pagkukuha ng artist sa What? production. Di ba Sorry. dadala ng artista diyan? Oo. Oo, nakailang taon. Gaano katagal din? Ilang taon din? Okay. So yung first show natin was 2012, no? 2012, yeah. Oo. Tapos nag-stop kami, nagkasakit. Actually, right after nung surgery ni Miguel, may show pa kami eh. Oo. Ano, hanggang 2019. Tapos nag-pandemic, natigil kami. Oo. Ni-stop Tapos, niya na. nag-stop na rin. Sabi ko, nag-stop kami na nagkasakit siya, na nagre-recover siya. So, it was a conscious decision na, sige, tigil na natin to. Pero ngayon, sabi ko nga, total may vision na naman siya, na active na siya, back to normal. Bisyo yun. Kapag pa-hike-hike na siya, naisip ko, kaya na pala ng katawan mo, balikan na kaya natin. So, Ano ka siya? Yung Ang masyado unang pumasok sa isip ko, I thought TV show ang pinoproduce nyo. Yung concert pala, ano ba? Or both? concerts, live show. Concert. Yung mga dumadating na artista. showing ka talaga siya, parang dapat involved ka talaga, ganon. Nung una, kasi nangangapa. Pero pag nung pang ilang kabisado mo na eh. Alam mo na yung mga suppliers mo. So, May production team ka na. may team na, may mga volunteers, tsaka may partner kami sa Vancouver. Gusto ko pag marinig ng partner ko to, patay ako. Gusto ko sa Vancouver kasi sila yung hands-on. So, doon lang kami, mga ilang days before. Diba? So, lagi kong role, yung mga on the day off, parang gano'n. Maganda rin ba yung margin niya? Oo, depende. Depende sa shows. Hindi lahat ng shows panalo. Hindi lahat talo. Pero depende sa artist. Pero ibig sabihin, kailangan talaga, swerte kayo na nasa Vancouver area na rin kayo kasi marami na rin mga Pilipino. Oo. So maraming mga manonood. Hindi pwede sa Regina pa. Di ba Sayang, ini-stop nyo na. Pwede nyo sanang, yung show ng Spot Pinoy, no? Papahiya tayo dyan, Mark. Ikaw talaga, huwag tayo. 5 tao. Kayang punuin 5 tao. Luging-lugi. Pwede naman, pero ako magpa-front act, ha? Oo. Ay, nako. May share ko lang kasi napag-usapan naman natin yung healthcare ng Canada. Meron nga kasi kaming nakwento ko na to na kung saan meron kaming kaibigan na nasa Yukon. Nagkaroon siya ng heart attack. Ngayon kumbaga hindi sapat yung capacity ng hospital nila sa Yukon para ma-diagnose kung ano ba talagang nangyari sa puso niya, na sinakay siya sa private plane para dalhin sa Vancouver yata para dalhin doon at ipa-check up siya. Sa private plane ang nakasakay is 2 paramedic tsaka yung sister niya. Ganun sila sumuporta, di ba, in terms of medical. Tapos nung pauwi naman sila, kumbaga, yung binuk na lang sila ng ticket pabalik doon, ordinary yung pampasayrong eroplano pauwi ng Yukon. I mean, yung extent na gagawin nila para tugunan yung pangangailangan ng tao, di ba, in terms of pangkalusugan. Parang it would never happen to us back in the Philippines. Person ka lang, wala ka namang kilala sa gobyerno, yung mga connections, biglang kukunin ka ng helicopter dahil nasa remote area ka. Sabi ko, talaga, private plane? Sabi, oo, kami lang yung sakay. Di ba? Parang sa imposible, napaka-imposible mangyari. Setting at saka super blessed tayo na meron tayong access sa ganyang klaseng healthcare. Oo, sabi nung malabo yung mga paningin, binabayaran nyo naman yan Hindi naman libre yan it's publicly funded. Pero dahil daw sa tax natin. Alam mo kung saan pumupunta ang tax natin, di ba? Sa Pilipinas hindi natin alam. Sabi nila, ganun din daw yung tax niya nung nasa Pinas siya. Kinakaltas din naman yung tax. Yung sweldo natin sa Pilipinas At malaki rin yung tax. Dapat doon mas magreklamo ka, di ba? Ba't wala ka nakukuha? Oo. Hindi naman to para i-bash tayo at hindi rin naman natin binabash ang Pilipinas. Pero, ayun lang, we're being thankful din na
Yeah. Oo, kumbaga, kasi parang ang nagiging discussion is, kung ano man yung natatanggap yung benepisyo diyan sa Canada, dahil yon sa mga taxes nyo, sa mataas na tax nyo, parang ganon. Mm-mm. Eh, parehas naman tayong nagta-tax, di ba? Wala namang bansa na walang tax. So, meron din pala. Kaya lang, sa atin, kitang-kita yung mga benepisyong nakukuha natin. Nararamdaman mo dito kasi. Nararamdaman. But of course sana naman talaga din na mag-improve pa rin yung long-standing problem of Sa Pilipinas. long queues for not so urgent Oo, illness. dito sa atin. Oo, kasi may nagsabi din sa akin, no, yung, sino ba ito? Hindi ko na maalala, pero I think a viewer. Medyo ang sakit, itchy. Severe itchiness, hindi siya considered pa rin na urgent. Isipin mo, napaka-hassle nun Sobrang tagal ng waiting time, nangangati yung katawan mo. So, parang sila, masama loob nila nga naman. Parang, ba't hindi to considered urgent? Hindi siya makatulog, hindi na makakain dahil nga, anyway. But of course, I'm also thankful that I'm here for the healthcare. But yeah, we're also hoping talaga nga naman. And we are not saying na walang problema yung healthcare dito. Meron din naman, di ba? Pero, It's not perfect. Oo, hindi perfect, pero I'll take this anytime. Yung ganito. oo. Walang duda, di ba? Oo. Sana lang mailagay din nila sa yung baling buto, kumbaga ilagay din nila sa kahit paano i-prioritize. Kasi yung anak ko nabalian ng braso, no? Talagang bali yung buto niya. Inabot ng 6 o 7 oras sa emergency room, nag-aantay ng doktor. Tapos check up sa kanya, binigyan lang siyang Tylenol. Okay, bukas operation ka na. Walang puro Tylenol dito Oo. Yun lang kinabukasan. Yun na-operahan na agad siya. 'Di ba? Ang bilis. Tapos labas ka ng ospital, parang wala lang, 'di ba? Sige, discharge ka na. Uwi ka na. Oo. But anyway, Mai and Miguel, thank you so much for sharing your story with us. Sana maraming mapaisip, lalo na dun sa critical illness insurance, ang kahalagahan yan. Hindi porke libre, hindi porke publicly funded ang healthcare dito, hindi nyo na rin kailangan yan. You should consider getting one as well. Yeah. Huwag yung thank you so much. Huwag niyong layuan yung mga nagbebenta ng insurance. Kailangan nyo yun. Huwag kayong allergic sa mga gustong kausapin kayo about insurance. Kasi kailanganin niyo yan pag hindi nyo inaasahang kailangan. Correct. Kasi yung iba kasi iniisip, kikita to sa akin. Di ba? Parang gano'n. Pero huwag nyo isipin yun. Para sa inyo rin yun. Yun di ba? Mahirap mag-GoFundMe. Dito sa Canada, mahirap. Oo, palibhasa alam mo sa atin, ang dami kasing GoFundMe, fundraisers, pa-concert, fundraising. Dalas nating makita yan doon. Dito, medyo mahirap po mag-pull off din ng ganyan. Although it does still happen, meron pa rin. Wala ka namang aasahan dito kundi yung sarili mo Correct. Oo. Okay, well, that's it, no? We'll end episode 61 here. Again, thank you so much, Miguel and Mai. Thank you for having us. Salamat for inviting us and having us show nyo. Yan, okay. So, guys, we'll see you guys in the next one. We hope you stay forever cancer-free. Diba? Thank you. Okay, thanks guys. Bye.